Agam-agam, bakit gusto ng ilang bansa ang giyera? May kinalaman ba ang langis? Mga kabayan, napapansin niyo ba na sa tuwing may tensyon sa mundo o may nagbabantang giyera, biglang tumataas ang presyo ng langis? Kaya marami ang nagtatanong, talaga bang may mga bansa na gustong magkaroon ng giyera para kumita sa langis? At bakit may mga leader tulad ni Donald Trump na minsan ay sinasabing handang makisangkot sa mga conflict sa ibang bansa? Ngayon, pag-uusapan natin ang posibleng dahilan kung bakit nangyayari ito at kung ano ang koneksyon ng giyera at langis sa mundo. Isa, ang langis ang isa sa pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Bago natin maintindihan ang giyera, kailangan muna nating maintindihan kung bakit napakahalaga ng langis. Ang langis ang ginagamit sa gasolina ng sasakyan, eroplano, barko, pabrika, paggawa ng plastik, paggawa ng maraming produkto. Sa madaling salita, halos umiikot ang modernong mundo sa langis. Kaya ang mga bansang may maraming oil reserves tulad ng Saudi Arabia, Iran, Iraq, Russia ay may napakalaking impluensya sa ekonomiya ng buong mundo. Kapag nagkaroon ng problema sa mga bansang ito, automatic na apektuhan ang supply ng langis. Dalawa, kapag may giyera, tumataas ang presyo ng langis. Isa sa mga dahilan kung bakit may mga agam-agam ang mga tao ay dahil sa pattern na napapansin sa kasaysayan. Kapag may giyera sa Middle East o sa mga oil-producing regions, kadalasan bumababa ang supply ng langis, natatakot ang mga investors, nagkakaroon ng panic buying. Resulta, tumataas ang presyo ng langis sa buong mundo. Halimbawa, noong nangyari ang Iraq War, isa sa mga pinakamalaking usapin noon ay ang oil reserves ng Iraq. Maraming kritiko ang nagsabi na hindi lang security ang dahilan ng giyera, kundi strategic control sa langis. Tatlo, strategic control. Hindi lang pera ang usapan. Hindi lang basta pera ang dahilan kung bakit mahalaga ang langis. Ito ay power o kapangyarihan. Kapag ang isang bansa ay may control sa supply ng langis, may impluensya siya sa ekonomiya ng ibang bansa, presyo ng gasolina, global trade, military power. Kaya ang mga superpower tulad ng United States, Russia at China ay laging interesado sa mga rehiyon na mayaman sa langis. Hindi ibig sabihin na gusto nila ng giyera, pero gusto nilang masigurong kontrolado o stable ang supply. Apat, military-industrial complex. May isa pang dahilan kung bakit may mga nagsasabing may mga bansa o grupo na nakikinabang sa giyera. Ito ang tinatawag na military-industrial complex. Ito ay ang koneksyon ng mga gobyerno, mga military contractor, mga kumpanya ng armas. Kapag may giyera, lumalaki ang demand sa armas, tangke, eroplano at missiles. Ang mga kumpanyang gumagawa nito ay kumikita ng bilyong dolyar. Kaya may mga kritiko na nagsasabing minsan ang giyera ay nagiging negosyo. 5. Politika at kapangyarihan. Sa politika, ang giyera ay minsan ginagamit para sa pagpapakita ng lakas ng isang bansa, pagpapalawak ng impluensya, pagprotekta sa mga allies. Halimbawa, noong panahon ni Donald Trump, madalas niyang sabihin na gusto niyang protektahan ang interes ng Amerika sa Middle East. Kasama na doon ang seguridad ng oil routes, stability ng mga kaalyado, pag-iwas na makontrol ng kalaban ang oil supply. 6. Ang papel ng Middle East. Ang rehiyon ng Middle East ay isa sa pinakamahalagang lugar sa mundo pagdating sa langis. Ang mga bansa dito ay may malaking bahagi ng global oil reserves.
Kapag nagkaroon ng giyera sa rehiyong ito, nagiging unstable ang oil supply, nagiging mas mahal ang langis na apektuhan ang ekonomiya ng buong mundo. Kaya kahit ang mga bansang malayo sa lugar na ito ay nakikialam o nakikialyado sa mga conflict. 7. Totoo ba na ginagawa ang giyera para lang sa langis? Ito ang pinakamahalagang tanong. Ang sagot ng maraming historians at analysts ay hindi lang langis ang dahilan ng giyera. Karaniwan, kombinasyon ito ng geopolitics, seguridad, relihiyon, teritoryo at resources tulad ng langis, pero hindi rin may kakaila na malaki ang papel ng langis sa maraming conflict sa kasaysayan. 8. Ano ang epekto sa mga ordinaryong tao? Ang pinaka-naapektuhan ng mga ganitong conflict ay hindi ang mga politiko, kundi ang mga ordinaryong tao. Kapag tumataas ang presyo ng langis, tumataas ang presyo ng gasolina, tumataas ang presyo ng pagkain, tumataas ang pamasahe, tumataas ang gastos sa kuryente. Kaya kahit ang mga bansang walang kinalaman sa giyera ay ramdam ang epekto. Conclusion. Sa huli, ang giyera sa mundo ay hindi simpleng usapin. Hindi ito basta laban lang ng mga bansa. Ito ay pinaghalong politika, ekonomiya, kapangyarihan at resources tulad ng langis. Kaya hanggang ngayon, patuloy ang tanong ng maraming tao, ang mga giyera ba ay para sa seguridad o para sa kontrol ng yaman ng mundo? Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng paliwanag tungkol sa kasaysayan, geopolitics, at mga misteryo ng mundo, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa channel. Dahil dito sa channel na ito, sinusuri natin ang mga kwento ng mundo na kadalasang hindi napapansin.